So, good day to all of you. Ako si Dan. Si Jerickson Nawas. Si Raguel. Ako si Excellence. Andyan ko lang. And we are IT students. Sa video na to, ipapakita namin yung OOP design namin sa Java na ginamitan namin sa Java Swing. So, meron kami dito dalawang J-frame, login frame, tsaka main frame. So, ito yung code namin. Yan. Mamaya, papakita namin yung design. So, bago yon, ako, si Dan, tsaka si Jerickson ang nag-code ng halos lahat. Tapos, si Rad, tsaka si Excel. Tapos, si Aljon ang nag-design ng overall concept, tsaka ng itsura ng system design. So, ito yung sa mainframe naman. So, sabay tinaran natin yung system. So, sa system na to, tungkol to sa student allowance. Tapos, ipapaliwanag to ni Jerickson process. Hello, good day. So, okay. Kita naman sa design na nire-require ng system na mag-input yung student ng kanyang student ID and student ID pati yung name. Then after nila ma-input yung mga kailangan na ilagay sa nire-record ng system, kailangan nila pindutin tong confirm para ma-record dito sa recorded student. So as an example, lagay natin 23, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, confirm na po natin since ganun na yung gagawin nila. Pagka-confirm, papasok. Okay. May lalabas po ng message, magpapop up na recorded successfully na siya. Then, after nun, pwede na po siyang mag-apply for allowance kung yun lang naman po yung student. Pero since pang maramihan nga po, and dinesign po siya sa ganun, so, gagawin po natin yung response. So, i-try natin yung student name niya. Then, yan. Tuloy-tuloy lang siya hanggang ma-meet natin yung nire-require ng kung hanggang kailan nila gusto gamitin. Yeah. Right, good. Ginawa ko na lang example dito yung mga member po namin. Then, last. Then, halimbawa naman po, may maduplicate po na response mula sa student. So, may ginawa po kami picture sa aming system. So, if ever man po, halimbawa si Dan Caranay ay nag-response na po siya last week, then nakaligtaan niya po ay nag-response po ulit siya. So, if ever man po na mag-response ulit siya, since nakalimutan niya nga po, pagkapindot po ng confirm, may maglalabas po na message na student ID already occupied. Or if ever naman po, sabihin natin iba yung student ID niya. Pero since ang lalabas naman po na message doon ay student name already occupied, meaning naka-response na po yung nakaraan po niyang output. So, yung po lalabas sa kanya para po maiwasan po natin yung mga unnecessary duplicate response na makakapag-backup po sa ating storage. Para maiwasan din po yung confusion. So, yun na po siya lahat. Then, after naman po nun ay apply for allowance. Then, sa pag-apply ng allowance po, doon na po papasok yung CPU scheduling. Specifically, yung priority scheduling. Wherein, nakabase naman po siya sa last name ng ating mga respondents. Halimbawa, kung gagawin po siya natin manually, ang mauuna po dito ay si Karanay since letter C po siya. Though, pareho po siya kay Aljo na letter C din, pero ang pinagkaiba naman po, ang sumunod na letter ay letter A. Kay Aljo naman ay letter O. So, silang po mauna, 1,
2, then ang sunod dito ay si Gadong po. Since nauna po yung letter G, kumpara kay Lirio na letter N. So yun, 1, 2, 3, then sunod na po si Lirio, since L. Then ako na po yung sunod, since ako po yung auntie. So, once po na pinindot na po natin yung apply for allowance, doon na po siya mapaprocess, yung scheduling po niya. So, yun. Right after na pag pindot po natin do, may lalabas po na dalawang button. Either yung check view button or claim allowance. Sa check view button, doon na po natin makikita yung process po ng ating system, kung totoo bang na-process siya ng tama. Ay, ibig kong sabihin yun sa CPU scheduling niya na priority. So, check po natin. So, doon tulad nga po, si Dan po ang una since siya A. Then, sunod ay si Kalapong 2, 3, 4, and 5. So, it only shows na tama po yung natin, program po. Pati sinet po natin na design. So, yun na rin po. Since nakalagay naman po dito, i-check yung number. Once na naayos na po siya, yung ordering po ng mga students, doon na rin po magbibigay yung system ng ating number sa mga nakatalaga sa kanilang mga specific number po kung ano po yung mauna. Halimbawa po, since si Dan po yung nauna sa scheduling alphabetically, siya po yung may number 1. Then sumunod naman po si Kalobo and so on. After naman po nun, pwede pong gawin natin ng mga student dito, ilista na po yung mga number. Then next process na po nila ay yung claim allowance. Sa claim allowance naman po, pagka pindot po nila Dan, lalabas na po yung susunod nilang gagawin, which is ito na po, your process is successful. You can now proceed to the next venue. So, yun lang po. So, basically, yun lang po yung pinaka-purpose ng aming system. At sinadya po namin siya, relating sa current status na nararanasan natin as CCC students. Referring to sa internet allowance distribution. And we believe po ng aming team na makakatulong po ito since para maiwasan po yung conclusion and mas accurate po yung mga ibibigay na queue number at maging mas maayos yung mga susunod na proseso if ever man pumulit. So, yun lang po basically siya. So, yun. I'm Jeric Santoas, no? Ganda. Excellent, Jolene. So, ayun na po yung final project namin sa CS101 kay Sir Kenneth. And special mention din po sa aming operating system na subject kay Sir Jester. And yun lang po siya. Thank you po.